So yun, welcome back to my channel. This is Chief ETC TV. So ngayon naman, meron tayong Epson 3210. Sabi ni client, papalitan lang daw natin to ng ink. Ito, ink niya ngayon ay dye ink. So yung original ink ng Epson. Papalitan daw niya ng pigment ink ang laman nito. So bago natin papalitan to, i-check muna natin yung printer kung goods pa ba yung kanyang head, kung wala bang problema sa print. So yun, let's go! So yan, bago natin palitan ng pigment ink, kailangan natin i-try yung printer kung okay ba yung print niya. So wala bang problema yung mga line-line sa pag-print. So kung mag-try kayo, lahat ng kulay ay yung kulay niya dito na standard ay primary color ay dapat i-try nyo dito sa test print. Yan, primary color. Black, yellow, cyan at saka magenta. So ayon dito sa print niya, wala namang problema. Standard print. So okay naman siya. So pwede na to natin palitan ng pigment ink. So, yun. So kung magpapalit pala tayo ng ink, kailangan natin i-drain yung mga ink, laman na ink dito. Pati yung sa damper doon sa loob. So bubuksan natin yung printer. So yun, let's go. Buksan na natin. So tuturuan ko kayo kung paano mag-drain ng ink na di na natin tatanggalin yung anong tawag nito? Cartridge niya, yung tube. So bubuksan natin yung printer. Ayan, pwede na to di kunin, basta makuha nyo lang dito yung lock. Ito kasi yung lock niya. Then kuha tayo ng pang tukod. Ayan. Since original pa yung ink niya, so wala yung problema yung cartridge. Pero mas maganda kung may plano kayo na mag-pigment ink, bago pa lang yung printer, pigment na yung i-refill. Kasi ito, nagamit na to ng dye ink, so posible meron matitira, di talaga to mauubos. May matitira na dye ink, pero okay naman yun kahit na mahalo. So as usual, kumuha kayo ng kumuha kayo nito. So ito yung pigment ink ko. Pigment ink na binili niya. Yan. Magenta, yellow. So ibang texture niya, iba kaysa dye ink. Yan yung cyan. Tsaka black. So 4. At saka meron din siyang blank para pang refill dito. Hindi kasi pwede yung ganito. Ayan, hindi pwede. So isalin ko muna dito yung mga ink lahat para pag drain natin dito, may lalagyan tayo. Ayan. Gamitan nyo lang ng sirens. So ito, lalagyan ko muna ng mga ink. Anong brand naman pwede ng pigment ink? Pumili lang kayo ng maganda-ganda ng mga brand. So wala akong marirecommend na brand kasi di naman natin na-try lahat ng brand. Yun. So meron pang natira konti.
Okay, dito na. Ngayon naman, ang gagawin natin ay magdi-drain na tayo. So, i-drain natin yung ink dito. Ang natirang ink dito sa yan dito. Container niya. Tapos, ang tatanggalin lang natin dito ay itong mga hose. Huwag nyo natanggalin yung damper. Hayaan nyo na yan. Mamaya na natin galawin yan. Yun. So, medyo kung may gloves kayo, gumamit na lang kayo ng gloves. Kung maganda, kung may budget kayo, pati damper, palitan nyo na lang. Diba? So, bumili kayo ng bagong damper para din nyo na i-drain to. Pero kung walang budget, so ito na lang gayahin nyo. Gayahin nyo na lang yung gagawin ko. Yan, kumuha kayo ng sirens. Malaking sirens ang gagamitin ko para madaling maubos yung laman nito. So, unahin natin yung black. Tapos may lalagyan ako dito ng waste. So, black unahin natin. So, bali, sok-sok nyo lang yung sirens dito sa hose. Tapos, yan. Hugutin nyo lang. Ayan. Diba? Hanggang sa maubos yan. So, kung may extra kayong printer, pwede nyo i-sieve yung ink nito para ilagay doon. So, ang ginawa ko ay manual. Manual lang. Pero kung gusto nyo madali, tanggalin nyo tong mga hose dito at saka itong lalagyan ng ink. Palitan nyo na lang lahat. Pati ito, palitan. Pwede yan. Isang palit na lang yan. Para bago lahat. So, medyo matrabaho to dahil 4 at saka meron pang damper. So, yan. Last na to. Ubos na. So, ang isunod natin ay ang damper naman. So, yun. Ito, damper. Tanggalin natin to. Ayan. So, lagyan nyo ng tissue dyan bago nyo ipasok yung sirens. So, yun. Paubos na. So, ganyan lang ang gagawin natin sa lahat ng damper. Tapos, pagkatapos, huwag niyong ibalik. Kunin niyo yung isa. Ganun pa rin, lagyan ng tissue dito. Bago ipasok. So, yun. So, di muna natin ibalik dyan. Refill muna tayo dito. So, una ay black. So, tandaan nyo, pag nag-refill na kayo, huwag nyong isagad yung ink. Hanggang dito lang sa may line, yan, sa pinakataas. So, yun. Sunod naman ay tingnan nyo dito sa taas. Yan. Black, yellow, magenta, cyan. So, sunod dito ay yellow. Yan. Yellow. So, tingnan nyo dito sa hose. Yan. May lumalabas na ink.
May hangin kasi yan. Yan, di ba? So, lagyan nyo lang yan ng tissue. Hayaan nyo lang na may lalabas. Kasi para malabas niya yung hangin. So, yan, yellow. So, next naman ay magenta. Kinasisiyan. So, okay na lahat. So, ngayon naman, kumuha kayo ng 4 na syringe. Yan. Para ito sa iba't ibang kulay. So, ito gamit na to. Magenta, yellow, black, at saka cyan. So, ito ang gagamitin natin para dito sa damper. Yan. So, ito yung pang natin, pang drain kanina. Ito na yan. So, ngayon naman ay ibabalik natin tong hose dito sa damper. So, mamaya na natin to i-clean. So, una ay black. So, babalik natin yan dyan. Sunod naman ay yellow. Sunod ay magenta. Sunod ay cyan. So, yan. So, unahin natin yung black. So, tusok nyo lang yung syringe nyo dito. Tapos, bunutin nyo. Yan. So, ang ink na pumapasok ngayon ay pigment ink na to. Diba? So, huwag nyo lang punuin. Ayun. Ito. Yellow. Yan. Diba? Pigment na yung pumapasok. So, medyo may iba lang yung kulay kasi nahahalo pa yung dye ink. Pero okay lang yan. Okay. Huwag nyo nang punuin. Magenta. Magenta. And okay na yan. Tapos last ay cyan. Mas maganda kung bago lahat, pati hose. Pati to palitan. Pero okay lang yan. Dahil pag naubos naman yan, refill ng refill kayo, okay na. So, ibabalik na natin to dito. Yun. Yan, babalik na natin. Lock. Tapos balik yung hose. Yan.
So, yun lang. Yun lang ang process para magpalit ng from dye ink to pigment ink. Diba? So, yun lang. So, ngayon naman, magti-test print tayo. Switch on. So, ganun pa rin yung iti-test print natin. Complete na primary color. So, ang lalabas dyan ay yung dye ink pa. So, di natin to i-cleaning. Hayaan na lang natin na mag-absorb yung ink niya. Yun, di ba? Nag-iba na yung kulay. Medyo nag-yellowish na siya. Tapos ito, siya, nag-iba na. So, yan. Yan lang magpalit ng from dye ink to pigment ink na nagamit na yung printer nyo. So, gamit na siya. Kung bago to, tapos gusto niyo mag-pigment, so mag-pigment na kayo agad. So ang pigment nga pala, ginagamit to kung mag-print kayo ng PVC ID, mag-print kayo ng yung mga 3G Opic na mga paper para sa pang-print sa t-shirt. So yan, ginagamit to. Pero kadalasan, ginagamit talaga ang pigment for ID PVC printing. Tapos yung mga nagpiprint ng mga certificate na piniprint sa parchment, pwede dito gamitin. So yan, hanggang dito na lang tayo. So yun lang yung guide natin para magpalit ng ink from dye ink to pigment ink. So kung nagustuhan nyo yung video natin, please don't forget to like and subscribe Jeff ETC TV. Hanggang sa muli, thank you for watching.